Magandang tanghali sa inyong lahat. Narito ang balitang hindi natutulog dahil wala pa akong tulog. Ako si Nina Armory, ang maghahatid sa inyo ng balita. Ang naaprobahang Senate Bill ay dadalhin sa House of Representatives para sa karagdagang pag-igot ng talakayan. At kung ito ay maaprobahan, ang panukalang batas ay sasailalim sa isang huling round ng deliberasyon ng Senado bago ipadala sa Malacanang para sa pag-aproba ng Pangulo. Narito naman ang panayam ni AJ ng isa sa mga nakaranas ng hiwalay sa asawa at may iba ng kinakasama ang dati niyang kabiyak. Sarili mo ngang anak, hindi mo na papakain or napapag-aral ng maayos. Tapos mayroon ka pang kapal ng mukha na mga anak ng iba. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2443, kinakailangan maghain ng petisyon para sa divorce ang parehong mag-asawa o sino man sa kanila para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang magpakasal muli. Kabilang sa grounds o basihan para rito ay 5 taon ng hiwalay na walang judicial degree of separation o yung mga naghiwalay pero hindi pa dumaraan sa proseso ng korte. Ginahasa ng asawa bago ikasal o habang sila ay kasal, inabuso kahit isang beses lang, at irreconcilable marital differences o hindi na maayos sa pagkakaiba ng mag-asawa. Ang pag-aproba rito, lubos na ikinatawa ng grupong Divorce Pilipinas Coalition. Pero, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Public Affairs, nangangamba sakaling maisabatas ang divorce bill, pati naman daw nila na hindi perpekto ang pagsasama ng ilang mag-asawa. Sumikap naman din ng simbahan at sana magsumikap din ng Estado na ibigay sa kanila yung mga interventions para yung mga imperfections, yung mga hindi magagandang nangyayari sa pagsasama ng mga mag-asawa ay matugunan natin. At palagay ko, hindi naman diborsyo ang solusyon doon. Hindi po namin sinasabi na ang divorce ay para sa lahat. Ang divorce po ay para lang po doon sa mga nangangailangan. Yan ang ating nasaksihan. Muli, ako si Nina, hindi na natutulog, Armory.